Magandang araw mga kababayan ko at eto nga papalapit na tayo ng papalapit sa exciting part dahil sinubmit na daw itong articles of impeachment sa plenaryo at waiting na lang daw sa deliberasyon para dinggin sa impeachment court. Sa totoo lang, ramdam na ramdam ko talaga na this time ay matutuluyan na si Vice President Sara Duterte kasi etong impeachment court mismo, itong Senado ay handang-handa na rin na tanggapin ang articles of impeachment at sabi nga ng House ay bilang na daw ang araw ni Sara Duterte. Kumbaga tinaningan na talaga siya. Kaya dun sa mga naniniwala at naghahangad pa rin na magiging presidente ng Pilipinas, itong si Vice President Sara Duterte, kain po kayong masustansyang pagkain. At magtutulog po kayo. Kasi malabo na po talaga itong mangyari, 'no? Bukod nga sa sumasadsad na siya sa survey ngayon, may kinonduct na survey ang Pulse Asia nitong Feb 27 to March 2, 2026 at kitang-kita nga na sumasadsad na itong si Sara Duterte. Imagine naungusan siya nitong mga contenders niya na hindi pa naman nagde-declare na tatakbo for 2028 elections. Pero siya ay, nag-declare na, 'di ba may declaration na, with conviction na yung kanyang pagtatakbo sa 2028. Pero alam niyo, sabi nga nila iba pa rin ang laban ng tumatakbo kaysa sa pinag-iisipan pa lamang. Kasi si VP Sara nga nag-declare na siya ng kanyang interes sa pagtakbo bilang presidente, while etong dalawa, si Raffy at saka si Lenny, ay pinag-iisipan pa lamang. So, may possibility na mag-fluctuate or posible na magkaroon ng changes sa bilang ng kanilang boto. So, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. So, ang kwento daw sa likod ng mga numerong ito, ang Visayas and Mindanao ay kuha daw ni Sara. Kasi alam naman natin yung Vismin, no? Medyo meron daw mga liblib lugar na hindi umaabot sa kanila ang mga balita at kulang, kumbaga, salat sa kaalaman. Oy, sorry to say this pero nakuha ko lang to sa boss ko. Pero sa Balance Luzon is dun daw talaga bumulusok pataas ang bilang ng sa survey nitong si Raffy Tulfo. Mas marami kasing mga mulat na Pilipino dito sa Balance Luzon at tawag po nating kakalimutan na ang Balance Luzon ay nandyan ang Calabarzon at Central Luzon na mga vote-reached regions. Ang Visayas and Mindanao kasi, meron silang 30.2 million voters, which means 44% lang ng kabuuan, while ang Balance Luzon ay may 36 million or 45% ng kabuuan ng Pilipinas. So, this survey was conducted last February 27 to March 2, so pwede pang mag-iba 'to kung saka-sakali, pero yun nga, kagaya nga ng sinasabi ko na wala pa rin talagang pag-asa na manalo or maging presidente itong si Vice President Sara Duterte sa 2028 kung may impeach siya. At malaki ang posibilidad na ma-impeach na siya this time. Yun nga lang, may kumakalat na balita sa mainstream media na posible daw na harangin ng minority itong impeachment proceedings. Pero wala pa rin bilang yon kung tutuusin, 'di ba? Kasi itong minorya, 'di ba? Sino-sino lalambaan nandiyan? Si Bato de la Rosa wala na, 'di ba? Tapos ito naman si Bongo ay medyo alam naman natin 'yan, medyo may posibilidad na bumaliktad ito at kagaya nga din ni Estrada, no, na naaamoy natin na parang babaliktad rin, no? Parang nag-aalangan na rin siya ganyan. So dumako naman po tayo mga kababayan ko dito sa ikino-contest nila sa akin, no, na wala daw katibayan na talagang itong mga sinasabi ni Ramil Madriaga ay may katotohanan. Kasi nga daw bakit daw paniniwalaan isa itong kriminal na kasalukuyang nakakulong sa BJMP. So eto na, nagsilabasa na po ang logbook at CCTV footage ng BJMP na makakapagpatunay na talagang dumalaw at dinalaw ni Vice President Sara Duterte si Ramil Madriaga. Yun nga lang ay ginagawa nilang scapegoat o panakipbutas itong si
former Congressman Arnie Teves na nakakulong din sa BJMP. So bakit nga ba nadawit dito si Arnie Teves? Ang sabi ay si Arnie Teves daw ang ginawang rason kung bakit dumalaw itong si Sara sa BJMP. So sa logbook, ang nilagay nila ay si Arnie Teves ang dinalaw. When in fact, ang talagang purpose daw talaga ni Sara Duterte ng pagpunta niya doon sa BJMP ay para kausapin at kumbinsin itong si Ramil Madriaga. Pero dinalaw din daw talaga ni Sara Duterte itong si Arnie Teves kasi kung sakasakali nga naman na tumanggi sa offer itong si Ramil Madriaga ay may backup plan itong si Sara Duterte. So ang backup plan niya ay ipapagurgur niya itong si Ramil Madriaga. Marami din galamayan itong si Arnie Teves, no? Naalala niyo po ba nung time na sa hallway daw ay may nagtangkang manakit dito kay Ramil Madriaga? Malamang ay ipinag-utos talaga rin yon ni Sara Duterte, no? So yun ang purpose niya. Pumunta doon, kunwari, si Arnie Teves ang dadalawin niya sa BJMP when in fact, si Ramil Madriaga talaga ang kanyang kakausapin. Kasi pinayuhan daw si VP Sara ng kanyang mga lawyers na kausapin at kumbinsihin itong si Ramil Madriaga para malinis, kumbaga. Pero syempre, hindi pumayag si Ramil Madriaga dahil masama ang kanyang loob dahil nga mas pinili ni VP Sara na sagipin itong si Harry Roque kaysa sa kanya. So syempre, masama ang loob niya. Kaya hindi siya pumayag, 'di ba? Pero grabe 'no, sobrang nakaka-excite talaga na iru-rule out na ito sa impeachment court. Talagang feeling ko bising-busy lahat ng mga senador natin 'no, kasi siyempre being a fan of Senator Risa Ontiveros, inaabangan ko yung mga posts niya, talagang bising-busy talaga siya. Feeling ko talaga ay pinagpupulong-pulungan din nila itong magaganap na impeachment hearing sa Senado, kaya din na talagang punong-abala sila kumbaga. At siyempre papakatutukan natin 'yan 'no, dahil dito talaga mabibigyan ng linaw lahat ng katanungan sa ating mga pag-iisip. However, eto na, nagkaroon na ng pag-aalinlangan, totoo ba ito? Nagkaroon na ng pag-aalinlangan ang attorney ni VP Sara dahil na si attorney Michael Poa. No, si attorney Michael Wesley Poa ay nagkaroon na ng pag-aalinlangan na humarap sa impeachment court when in fact nung una ay talagang decided siya na talagang haharap sila doon, na talagang haharap sila sa hearing when just a couple of days, katulad nga na sinabi ni Attorney Lorna Capunan na si Attorney Puwa daw yata ang binato ng laptop ni ni Sara Duterte. Kasi doon sa statement ni Attorney Puwa ay para may pag-aalinlangan na parang nagkaroon na siya ng word na if they're going to the impeachment court, ganyan, ganyan yung kanyang composition ng kanyang sentence, para may pag-aalinlangan na. So, abangan natin yan. Isa pa yan sa pakakaabangan natin sa impeachment hearing pag humarap ang kanyang mga abogado doon. So, thank you so much for joining me and I'll see you in my next video. Bye-bye!